Nakakita ka na ba ng miniature horse? Mapapawaw ka sa sobrang cute ng mga miniature horse na ito. Kasama rin ang miniature cow. Ngayong episode, dumayo tayo sa isang wildlife conservation sanctuary sa Mahayhay, Laguna. Dito sa kanilang facility, dinadala ang mga rescued animals at iba't ibang uri ng ibon na na-rescue mula sa mga poachers. Makikita nyo rin sa kanilang facility ang pinakamalaking daga sa buong mundo. Pinakamalaking daga, ang capybara. Capybara po. At meron pang white tiger. Makikilala natin si Sir Al, ang may-ari ng Apa Farm, na mula pa sa pagkabata ay napakahilig na talaga sa hayop, isda at mga halaman. Bakit ako nagkaroon ng mini zoo? Pwede ko sigurong sabihin na talagang mula bata pa ako, ang hilig ko na po sa hayop. Ayon kay Sir Al, nung siya ay bata pa, ay talagang naglulupasay sa kalsada kapag hindi nabilhan ng mga iba't ibang kulay na itik o isda na tinitinda sa kalsada. Nag-iiyak ko pag hindi ko binili. Pagka ho kami pumunta sa bayan ng tatay ko sa Batangas, pati ho bibe o itik o manok, kung ano man po ang meron doon, hindi po pwedeng hindi ako may uwi. Kaya naman talagang natupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng mini zoo, na ngayon naging wildlife conservation facility, na dinadayo dahil sa kanilang mga unique na hayop tulad ng pink flamingo. At ma-experience na rin ang pagpapakain ng mga alligators. Siya pa daw. Nakiliti nga ako actually. Ayan na naman. Baka bigla akong tukain. Hindi yan masakit ba kasi hindi mo mararamdaman sa sobrang sakit. Yan, sana all may sinusuklay. Ang ganito. Literal na pahaw na baka. Don't forget to like and subscribe. Ngayong episode po, makikilala natin ang isang bata at ngayon ay nagmumukhang bata pa din. Ang isang bata po na napakahilig sa pag-aalaga ng hayop. Isa na po dun siguro sa mga batang naglulupasay dahil hindi nabilhan. Ang kwento na ito na ihahandog natin sa inyo ay isang napaka-inspiring para sa ating lahat na sinong mag-aakala na ang isang bata na naglulupasay pa pag hindi nabilhan, ngayon may sarili ng mini zoo. Dito po sa Agri sa Agri, pakinggan nyo ang pagbabahagi ng napaka-inspiring na story. Magandang buhay po sa inyong lahat. Ako po si Alfredo Perez Amorado, or may tumatawag po sa ating Al, meron din ang pong Apa. So again, yung pong Apa is for my name po na abbreviation, Alfredo Perez Amorado. Nandito po tayo ngayon sa Apa Farms, dito po sa Barangay Coralao, Mahayhay, Laguna. Hindi lamang po ito may bed and breakfast, meron din po tayo ditong mini zoo. Meron po tayo dyan meron po tayong white tiger, meron tayong flamingo, at iba't ibang klaseng collection ng mga parrot. So, meron din po tayo rito na Cafe Alexandra, nagke-cater po sa ating pagkain. At meron din po tayo ditong Distillery de Amorado. Ito po yung gumagawa ng lambanog. Ang ating pong brand ng lambanog is Sofronio. Yun pong ating mini zoo is around 7 hectares po. Then ito pong staycation po natin is 5 hectares. So total po is 12 hectares po. Sa mga plantation, yung pong sanyog, lansones, at mga gulayan po, pati palayan, meron pa po tayo mga remaining mga more than 20 hectares pa po. Pagka po ang pag-uusapan, bakit ako nagkaroon ng mini zoo, pwede ko sigurong sabihin na talagang mula bata pa ako, mula ako siguro, akay-akay pa ng nanay ko, ang hilig ko na po sa hayop. Pagka po nagsimba at lumabas ng simbahan, meron pong mga nagtitinda na nung araw, ibon pa yan Nakalagay po yan sa kulungan na made of kawayan. Nag-iiyak ko pag hindi ko binili. Pagka ho kami pumunta sa bayan ng tatay ko sa Batangas, pati ho bibe o itik o manok, kung ano man po ang meron doon, hindi po pwedeng hindi ako may uwi. Kaligayahan ko na ho ang mag-uwi ng hayop.
Pagka pumunta ako doon sa mga kamag-anak ko sa Quiapo, yung first cousin ko po, kung may alaga silang isda doon, naku, pag uwi ko, dala ko yung isda nung first cousin ko. Hanggang sa dumating po yung time, itik, bibe, manok, gansa, kalapate, may nagbigay po sa akin ng usa. Since usa na po yung aking inaalagaan, nanganganak na, dumadami, nagpa-CWR na po ako sa DNR. So from there, may mga iba po tayong hayop, since galing naman po sa legal source lahat, so ni-register na po natin yon. So until such time, sabi nila, uy, pwede nang gawing mini zoo. So ni-register po natin ngayon as mini zoo. Pandemic po, nagkaroon ako ng opportunity na maalagaan, makasama yung mga hayop ko. So napaayos po natin yung mga kulungan, na nabigyan natin ng pansin yung ating mga hayop doon. So nung po nag-2022, meron po ako naging bisita na isang pamilya na may anak na 4 years old at saka 2 years old. Hindi nila ma-express yung kaligayahan nila, sobrang kaligayahan na nagtatatakbo, tuwan-tuwa doon sa mga hayop. Naisip ko, total, yun namang gastos, may bisita o wala, parehas lang. So inopen po natin sa public. Doon pong 2022, around February po noon. Sabi natin, sige, libre lahat. So yung pong mga kaibigan natin na mga estudyante na sila naman po ay hindi naman pumapasok physically, so puro naka-online lang, ini-invite po natin sila, baka pwede naman sila mag-tour guide. So, binibigyan lang namin sila ng allowance, pakain. So, lahat po ng tao, open yun. So, just to fill the market din po, ano ba yung, sabi nga, libre naman, makita namin ano ba yung kulang sa amin. Ito pong year na to, nag-decide po kami na magkaroon na ng entrance fee. Ito lang pong February. Medyo dumami na po yung ating mga animals, kailangan na ng pagkain, dumami na rin po yung ating mga keeper, meron na pong malaki-laki na yung gasto. Sabi namin, about time naman siguro na tayo ay maningil na. Ang cute naman ni Vanilla. Si Vanilla babae. Yeah, siya yung babae. Ayan. Mas maliit siya kay Rocky Road. Ang ganda. Ito naman po, saan ang galing din? Parehas sila, sabay-sabay silang Sa dumating. Australia din. At ito, anong edad na niya? Same age lang sila. 6 years old na. Ayan. Pera naman po ng inyong suklay. Yan, sana all may sinusuklay na ganito. Yan. So pag ito ay nanganak, normally once a year lang. Once a Isang year beses. lang. So hanggang mas mababa pa sa bewang ko. Ako po ay 5'7" or 5'6". At ganito na po kalaki ang ating miniature. Hindi na to lalaki. Ito na. Ay, hindi na, oo. Ito na yung adult size niya. Mother na siya. Ito na po ang miniature horse nila. Pakaliit. Pwede nyo silang ipet. Yan, ano lang miniature horse. Bising-bising kumain. Cute. Bising-bising kumain. Social ang kinakain, progress. Bilog na bilog ang katawan, no? Ako, I'm sure mag-i-enjoy sila. Kasi pagpasok pa lang doon, makakakita ka ng miniature cow. Which is, yung miniature cow, halos bihirang-bihira yun. Makukompare mo yung cow na ordinary at saka yung miniature cow. And then, makikita ka ng usa pagpasok mo pa lang. And then, makakakita ka din ng thoroughbred na kabayo na extreme nga sobrang laki. Ito yung mga retired na pangkarera. And then meron kaming native na medium. And then meron kaming miniature. And then meron pa kaming micro mini horses yun.
And then from there, makikita nila yung food preparation, paano ginagawa yung pagkain ng mga animals, lahat doon. Pwede silang mag-close encounter pwede silang magpa-picture with the parrots, macaw, black palm, and then pwede silang mag-horseback riding. Iba't ibang klase na pheasants, makakakita sila. Fancy chickens, ang dami nating fancy chickens. Iba't ibang color ng peacocks. Meron tayong mga reptiles, from bearded dragon hanggang buaya, meron tayo. Meron tayong tortoise na matanda na tortoise. Iba't ibang klaseng sibet, nandiyan dyan. Meron tayong Malayan sibet, Asian palm sibet. Meron tayong Palawan bearcat, mga ibon na endemic dito sa Pilipinas, meron din tayo. Ikaw, hawakan mo, iabot mo lang, dahan-dahan. Yan. Yan. Ang lakas ng grip. So, ito po anong ha-animal to para sa ating mga viewers? Siya ay benturong o also known as Palawan bearcat. Endemic to sa atin, sa Palawan lang to nakikita, sa Palawan Island. Yan si Bruno. Nasa mukha ko na. Ayan. Wow. So, mai-experience nyo po yan dito. So, yan po ang isa nakaka-enganyong pumunta dito. Yan na naman. Bababa na yan sa'yo. Bumaba na sa... Nasakal na ako ng... Ang lakas ng grip ng buntot, ng buntot. Yung buntot, oo. So ito, ang purpose kasi ng ating zoo, ito is conservation of wildlife. We do not encourage people na hulihin yung mga wildlife at alagaan. Sa atin is nahuli na yan, hindi na pwedeng pakawalan kasi kung papakawalan, masyadong close to human na, baka either mamatay lang siya or may somebody will take care na hindi naman capable or pwedeng kainin. So, we do not encourage people na manghuli ng wildlife. Ang ini-encourage natin dito is paramihin yung mga wildlife para nanaan dito na yung mga mababait na hindi mo na pwede siyang pakawalan. Kasi pagka pinakawalan, sabi ko nga, what will happen? Pagka pinakawalan mo yan, there are some hindi na nila kayang manghuli, yung prey and predators, hindi na nila kaya. Tayong bulag na white-bellied sea eagle, bulag siya. So, hindi mo na siya pwedeng pakawalan kasi bulag na yung isang mata niya. So, ito yung mga turnover. So, tayo ay isa sa dedicated rescue center ng DNR. So, meron tayo dyan bayawak na putol na yung buntot. Ito si JB is pina-adapt dito sa atin, temporary, nung isang kaibigan nating pare. Yan. At si JD is, anong klaseng kabayo ito? Siya ay thoroughbred. Siya ay retired, I think retired na pangkarera. Ano na siya, may edad na. Oo. So, pero alaga to nung pare, hindi for karera. Ano lang siya, talagang pet niya. Pet niya. Inborn sa akin na mapagmahal sa hayop. So, hindi ko rin may paliwanag bakit ba ang hilig-hilig kong alagaan. Kasi maraming tao na maraming mihilig sa hayop. Pero hindi naman niya kayang alagaan mismo. So, ako, talagang pagka kinuha ko yan, I'll see to it na kaya ko, ando dun yung aking commitment sa kanya na kailangan pakainin siya, kailangan paliguan kung siya ay madumi na or kung daily ba kailangan siyang paliguan. Ang dumi ba niya? Kaya ko ba nalinisin? So, yun lahat hindi ko alam kung bakit napapunta sa akin. Sabi nga, yung commitment ko sa alaga ko, nando doon.
lagi nga even doon sa mga keeper, lagi ko sinasabi, yan ay family natin. Ang hayop dyan ay family natin. Hindi yan sila inaalagaan. Iba yung inaalagaan natin na pangkain at yung inaalagaan natin as pet. Well, ako ay yun nga, ang nakikita ko kasi is more on tayo ngayon, nakikita na lang ng bata is either sa magazine, actually wala nang magazine sa TV na lang. So dito makikita nila ng buhay, gumagalaw, like yung flamingo. Saan tayo pupunta para makakita ng flamingo? And then meron tayong guided tour. May mga tour guide tayo dyan na they can, yung may konting trivia, kung saan ang galing, ano yung, kagaya ko, sinasabi ko, ano ba yung difference nung horn at saka nung antler? Diba? So pareho silang sungay. Kako, yung antler, ano yan, nagtatanggal yan kusa almost every year. Ano yung best example doon? Yung deer, yung ating usa. So nagtatanggal yan, yung antler, then tumutubo. Unlike yung horn, like sheep, carabao, goat, pagka tumubo yan, lifetime na. Hindi na matatanggal yon. So yun yung mga additional knowledge minsan. Then ano yung difference ng tortoise at saka ng turtle? So parehong pagong. So yung tortoise, sabi nga natin, nasa dry land siya. Unlike yung turtle, nasa water. Siyempre, ito naman, oh. Nagpapapogi, nagpapakute sa atin sa camera, oh. Bihirang-bihira natin matsyempohan yung ganitong shot. Baka bigla akong tukain. Ha? Subukan mo kaya? Oh. Hindi hindi yan masakit ba no kasi hindi mo mararamdaman sa sobrang sakit. Ito yung ating albino na python, Burmese python. So, Mas mahaba pa sa atin. yeah, oo. Actually, yellow siya. Yan. So, very close encounter po. Yeah. Ang ating experience dito, ang lamig. At ano pong pagkain niya? Chicken. Isang buong chicken. Actually, kaya nilang kumain ng 3 chicken. Yan. So, kasama namin si Kuya Henry. Yan, kakain na po. Ay, okay lang yan. Ayan. So, ano tong hayop na to is capybara. Capybara po. Originally from where? Amerika po. Ang laki, no? Opo, malaki po. Ano ba to? Daga? Pinakamalaking daga po. Pinakamalaking daga Opo, ang capybara. Capybara po. So, matatagpuan niyo po dito sa Mahayhay. May lagi. Kumasyal na kayo dito. So, isa to sa mga alaga ni Sir Al at talaga namang kinagigiliwan ng mga bata. Pati yung mga tatanda or isip bata. Ayan, laking daga. Sabi ko nga po, kami 7 magkakapatid. Lahat kami isa po kami sa pamilya rito sa Mahayhay na totally owns nothing. Wala po kaming sariling bahay, wala po kaming lupa. Sabi nga ng nanay ko, kahit lupa sa paso, wala nga kami. So lumaki ho kami na nakikita lang kami kung sino lang po ang merong bahay at lupa na wala nang nakatira, kami po ay pinapatira doon. Nakailang lipat po kami as caretaker. Ako po ay nung high school na, tsaka lang po kami nagkaroon ng sariling bahay dahil yung pong aming kapatid na yung aming pang-apat, yung pong mayor ngayon, siya po ay isang working student. Pagka-graduate niya po, nagkatrabaho, siya po yung nagkaroon ng lakas ng loob na makapag-loan. Yun po ang mapagmamalaki namin na sinasabi lagi ng parents namin, diploma lang ang kaya naming ipamana sa inyo kung kayo ay mag-aaral. Kasi ang diploma, hindi kayang nakawin yan. So sa awa naman po ng Diyos, 7 kaming magkakapatid. Lahat po ay kami ay nakagraduate. Ang aming pong nanay ay twice na naging Mother of the Year. Kasi nga po, nagawaran siya dahil napag-graduate niya po kaming lahat. Hindi na po inabot ng tatay ko. Ako po ay graduating na nung namatay yung tatay ko. At the age of 21, namatay na po yung tatay namin. So, yung pong 6, napag-graduate niya po lahat yon.
Ako na lang po yung last noon. Pagka-graduate ko po ng college, ang course ko is electrical engineering. Pagka-graduate ko po noon, ako ay nag-re-review for the board. Kaya lang, along the way, may nag-offer na sa akin ng work to handle the engineering department. So, hindi ko na natuloy yung pag-re-review ko, nagtrabaho na ako. So, hinawakan ko po ang purchasing ng engineering. Then, from there, after 2 years po, parang hindi ko makita ang sarili ko sa hotel. So, yung akin pong teacher nung high school, nagkita kami doon sa hotel na pinagtatrabahuhan ko. Sabi niya, Al, anong ginagawa mo rito? Sabi ko, hawak ko ang purchasing dito. Happy ka ba? Sabi ko, tama lang, okay lang. Sabi niya, would you like to join sa amin? Ito po yung sa forwarding company. Kasi nung araw, hindi pa naman tawag logistics. Part ng logistics sa is the forwarding. Ako po ay pumasok ng isang messenger collector ng umpisa. Ang sweldo ko po ay nag-downgrade ako from the purchasing doon sa to fill the market. At tingin ko, nandoon po kasi yung asenso. Kasi nung ako'y nasa purchasing, parang na-reach ko na yung peak close to top na ako. Pagdating doon, mag-i-stop na So sabi ko, may dream ako. Ano ba ang gusto ko pagtanda ko? Ako, lagi kong sinasabi, ako, may sarili akong listahan na gusto kong mangyari sa buhay ko according to age. Let's say, nung high school ako, pagka-graduate ko noon, sabi ko, at the age of 21, maximum 22, no matter what, kailangan kong gumraduate. At the age of 27, sabi ko kasi yung mga kapatid ko, yung mga lalaki, nag-asawa ng 27. Ako, yun din ang marrying age ko. Siyempre, siya yung idol ko mga kapatid ko. Then, sabi ko, kailangan ganitong age, dapat manager na ako, dapat ganitong age, may sarili akong kotse, dapat ganitong age, may sarili akong bahay, dapat ganitong age, makapag-travel kami ng family ko. Ang last noon, sabi ko, at the age of 40, gusto ko sana retired na ako, which hindi siya nangyari. So, pagka nagkaroon pala ikaw ng sariling business, no retirement. So, at the age of 38, nagkaroon ako ng sariling business. So, forwarding industry pa rin. Until such time, yung mga contracts, yung business na yon, binili sa akin. Lahat ng contracts. Doon yung time na, I may say, naka-semi-retired ako. The company is there, still there, pero yung mga businesses nun, nabenta ko. And about time na, nagkataon naman na nag-pandemic na. So, napapunta ako rito. So, meron kang konting pera, napaayos mo lahat ng gusto mo. Lahat ng nilalang may parte sa mundo. Yun lang yung sa akin So, to make it balance. So, sabi nga, kung walang langgam, what will happen? Kung walang langgam, at saka walang kakain ng mga tira nung mga animals natin, di ba? So, we need to balance lahat. So, hindi pwedeng marami, hindi naman pwedeng kokonti. Di ba? So, from the ants, ano yung predator ng ants, then from ano yung predator nun, talagang ikot lang So, lahat ng bagay, laging may purpose sa atin. It so happen ako, ang purpose ko sa buhay siguro is pagmamahal sa hayop at saka sa nature. Ako, ini-encourage ko lahat is, let's go back to nature. Even yung mga bata natin, yung generation namin kasi is masyadong physical. Which, ano yung physical? Na kami yung nagtatakbuhan, naghahabulan, nagbabari lang kami ng ginagamit ang kamay, naghahabulan. So, but ito, masaya kami na and yung generation na ngayon, I'm sure masaya din naman dun sa technology to make it balance dito. May technology tayo, and then pwede mo naman kasing balansehin Nasa nature tayo together with the technology. So, ano yung pwedeng pagandahin natin dito through the help of technology? So, sa akin, technology and nature, make it balance, perfect.
hindi lang kayo makapag-enjoy dun sa mini zoo, pwede rin kayo magstay dito or meron kayong events, no? Ano po ba, sir, yung mga na-held na dito na pwede? Kasi malawak po yung area dito na pwede silang conduct ng sarili nilang mga corporate events or even weddings. Opo, meron po tayong mga team building na naganap na dito. So, meron po kasi tayong area na capable of 800 to 1,000 na tao na pwede pong magkaroon po doon ng event. Marami po tayong open spaces para nga sabi nga po kung maglalaro, team building. Meron tayo dyan po na pool na pwede sila swimming, meron din tayong billiard pool na pwede silang maglaro. Meron po tayong videoke kung gusto nilang kumanta. So, meron tayong Cafe Alexandra para kumain po ng kanilang breakfast, lunch, and dinner. Then, meron po tayong bed. Ang bed po namin dito, ang kwarto namin ay, since ako po, ang background ko is logistics. So, kinonvert po natin ang mga container ng kwarto. So, ma-amaze po kayo. Makikita nyo po kung paano, kung hindi nyo po masasabing nasa loob kayo ng container pagka kayo nasa loob na. Isipin mo, nasa kwarto ka. Ang inayos po natin doon is more on pati yung CR. Medyo komportable ka doon sa CR doon. Sir, may gusto ka bang pasalamatan dahil dyan sa mga naging achievements mo at natupad yung pangarap mo noon na dati mong inuuwi lang sa bahay, ngayon inuuwi mo na sa iyong mini zoo? Nako, maraming salamat po at nabigyan din ako ng opportunity din po na sasamantalahin ko na ano po. Gusto ko pong pasalamatan ang ating pong PCA. Ito pong region namin, Region 4. Salamat po sa inyo at nabigyan niyo po kami ng pagkakataon para po dito sa ating hybridization program. Na-inspire po kami, lalo na sa larangan ng pagniniyog. Ang ating pong TESDA at ang ating pong ATI, maraming pong salamat sa pagtitiwala niyo po sa amin na kami po ay maging isang learning site para po sa ating agrikultura. Ang ating pong BIFAR, salamat din po sa walang sawa po din suporta sa atin, sa ating mga isda po. At lalo't higit po sana sa DNR, sa amin pong region. Region po sa Pendro at saka sa Centro Santa Cruz. Maraming pong salamat sa tiwala at suporta sa aming mga wildlife animals. Maraming pong salamat, DNR. Kaya sir, agree ka ba sa agri? Agree po sa agri. Agree sa agri. Yes! Don't forget to like and subscribe.